Magandang gabi sa bawat isa. Muli, devotion tayo. At dito pa rin tayo sa chapter 22 ng Kawikaan. At ngayon ay umpisa natin ulit dito sa verse 22 hanggang 29. Last verse ng chapter 22 ng Kawikaan itong verse 29. At yun, umpisa na natin. Huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahirap ni pagmalabisan ang dukha sa harap ng hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang agaw sa mga iyon. Huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin, baka mahawa sa kanila at sa bitag ay masilo. Sinasabi dito sa verse 24, huwag tayong makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. So yun, huwag tayong makipagkaibigan sa bugnutin. Yung bugnutin ay medyo hindi ako pamilyar doon. Pero sinasabi dito, huwag tayong makipagkaibigan sa bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Baka tayo ay mahawa sa kanila. So yun, iwasan nating makipagkaibigan sa taong magagalitin, sapagkat baka tayo ay mahawa. At sana naunawaan nyo yung gusto kong sabihin patungkol dito sa verse 24 ng Kawikaan chapter 22. At ngayon ay dito na tayo sa verse 25, verse 24 at verse 25 pala yung nabanggit ko. Sorry, medyo na lang ako. Sabi dito sa verse 24, huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Verse 25, baka mahawa sa kanila at sa bitag ay masilo. At yun, sana ay naunawaan nyo. Verse 26, huwag kang mangangako para sa utang ng iba, ni gumarantiya para sa kanya. Kapag hindi ka nakabayad, hindi ba't kukunin pati ang higaan mo? Verse 28, huwag mong babaguhin ang mga hangganang inilagay doon ng ating mga ninuno. Verse 29, alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahuhusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari, di sa mga alipin. Yun. Ang bukod dun sa verse 24 at verse 25 na aking inexplain, na aking natutunan, ay itong naidagdag ko lang tong verse 26 hanggang verse 27. Sabi dito, huwag kang mangako para sa utang ng iba, ni gumarantiya para sa kanya. So yun, huwag tayong mangangako sa ibang tao na halimbawa sa ating kakilala na yung utang nila ay ating babayaran, sapagkat pag di ka nakabayad, hindi ba't kukunin pati ang higaan mo? So yun, responsibilidad mo yun kapag inako mo na pag nangako kang babayaran mo yung utang ng iyong kakilala. Yun, wala na akong nakitang ibang explanation dito sa verse 26 hanggang verse 27, at sana ay nakuha nyo rin yung gusto kong sabihin dito patungkol sa verse 26 hanggang verse 27. At yun, see you to next
devotion. At maraming salamat dahil patuloy nyo akong sinasamahan sa aking pagbabasa at pagbabasa ng Bible at pagde-devotion. Salamat sa inyo. At yun, bukas ay chapter 23 na tayo ng Kawikaan. At yun, hanggang dito na lamang. God bless and bye-bye. See you po.